Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 12, 2024. Yung bagyo nga po na minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ngayon nga po ay nakapasok na po yan sa ating PAR. At ito nga po ay papangalanan natin na si Bagyong Ophel. Si Bagyong Ophel nga po ay tinataglay na yung lakas na aabot ng 65 km per hour malapit sa gitna, at may pagbugso nga po yan na aabot po ng 85 km per hour. At ito naman po ay kikilos patungo nga po sa Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Kaya by pag-iingat nga po sa ating mga kababayan. As of now nga po, sa latest update ng European Center, may chance nga pong magkaroon niya ng landfall scenario sa parte ng Santa Ana, Cagayan at ng Punta Verde dito nga po sa may Cagayan Valley. At ito naman pong si Bagyong Nika, patuloy nga pong nag-downgrade na yung kanyang lakas, o patuloy na siyang humihina. At posibleng asahan natin mamaya ay lalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero asahan natin may mga chance pa rin po ng mga pagulan sa may parte ng Cagayan Valley, ilang bahagi ng Extreme Northern Luzon, at may mga pagbugso pa nga ng hangin dito po sa may parte ng Ilocos Region. May mga kasama pa rin po yan ng mga pabugso-bugso ng pagulan. Diba, yung paghahanda nga po sa ating mga kababayan at yung isa po na nasa labas pa na isang bagyo pa na posibleng maging si Bagyong Pipito, nagbago rin po yung kanyang direksyon ayon po yan sa ating European Center. Dito nga po sa forecast track na inilabas ng European Center, asahan nga natin possible by November 14. By November 14, ito po bilang isang typhoon category. Dito nga po mapapansin natin sa forecast track ng European Center ay ito nga po sa ngayon ay mataas ang chance nga dito yan diretso sa may parte ng Santa Ana, Cagayan, at dito po magkakaroon din yan ng possible landfall scenario sa may parte po ng Punta Verde, at diretso nga po yan dito sa may Babuyang Group of Islands, sa coastal water ng Calayan, Cagayan. Then bago po yan mag-recurve, dito po yan, magre-recurve po yan bago dumaan ng parte ng karagatan ng Taiwan. Mapaminsala din po itong si Bagyong Ophel dahil nga po aabot din po ito sa typhoon category. At ito naman po yung forecast track may posibleng Bagyong Pipito. Kung sakali mang hindi magbabago at magtutuloy-tuloy, ito po yung kanyang forecast track, So possible nga po si possible Bagyong Pipito ay papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Expected po natin by Friday, November 15, papasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At possible target nga po niyan as of now, ito nga po nagbago yung kanyang direction. Ito po ay posibleng dumaan dito nga po sa may parte ng Extreme Northern Luzon at ng Northern Luzon. Dahil nga itong date na to, itong araw na to, dito po makikita natin yung paglakas muli yung hangin, malakas na hangin na nanggagaling sa parte ng China. Kaya dito nga po nagkaroon ng tsansa na bumaba itong si posibleng Bagyong Pipito. Pero again inuulit natin mataas pa rin po ang tsansa na magbago pa po ulit yung dalawang senaryo nitong dalawang bagyo na posibleng makakaapekto sa ating bansa. Dito naman po sa advanced weather forecast natin, ito po yung magiging possible senaryo natin. Mamaya nga po, asahan natin dahan-dahan pang lalakas yan si Bagyong Ophel, at posibleng nga po by November 14, ito po yung umabot na sa typhoon category bago po yan tumama dito sa may porte ng
Santa Ana, Cagayan, at dediretso nga po yan sa Babuyan Group of Islands. Habang papasok naman, no, itong si possible bagyong Pipito, kung hindi nga magbabago, ang target naman po niyan sa ngayon ay yung parte naman ng coastal water ng Northern Luzon at ng extreme Northern Luzon. Aabot din po yan sa typhoon category. Mapapansin nyo nga po, pag-angat po ni bagyong Opel, bubugso naman po yung malakas na hangin na nanggagaling nga po, no, dito sa parte ng China. Ito makikita natin. Kaya kung mapapansin nyo nga po na instead na mag-curve si possible bagyong Pipito, ito nga po ay susubsub dito dahil nga po itutulak po yan nung hangin na ito na nakikita natin yan sa ating monitor na nanggagaling nga po yan sa parte ng China. Pagtulak nga po niyan, bababa po yan sa may parte ng coastal water ng Northern Luzon at yung diametro po niyan ay muli aabutin na naman ang parte ng extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Kaya iba yung paghahanda na nga po muli sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga may bahay nga po na nasa light materials, yun, no, maitali na po ng maayos yung ating mga bubong dahil nakita nga po natin sa mga news, no, o sa mga videos na lumabas na marami nga pong napinsala yung dalawang sunod na bagyo na dumaan. Kaya ngayon nga po, ito pong panibagong dalawang posibleng bagyo. Sana po mas nakapaghanda at nakaredy nga po tayo para maiwasan nga po yung mga mapinsala yung ating mga bahay at yung ibang ari-arian. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Inuulit ko po yan, ha. Mataas pa rin po ang tsansa na magbago po itong nakikita natin dahil nga malayo pa po si bagyong Opel at si posibleng bagyong Pipito. Dahil nga po, every 3 hours ay maglalabas ang European Center ng panibagong update sa mga posibleng magiging bagong senaryo or magiging stable ba yung magiging senaryo nitong nasabing dalawa pang bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.